po. Kaya nang ginagawa sa atin ng ating mahal na Panginoon dahil ngayon din po yung kaaraw na nag-isilang si Jesus Christ. Ang si Jesus Christ ay isilang, ito yung araw na yun. Ayun. So kaya tayo ay lahat ng tao ay nagdiriwang na kasiglahan. Hindi lang sa birthday ng ating mahal na ina, mahal na kapatid, mahal na tita, lula. Ayan. So, napakaganda kaya itong nasabihin ko sa inyo, na ito ay bilang tamang-tama ito, na hindi kayo nagsimba, hindi kayo sumimba sa araw na ito, na napakalaga. So, dito na, ito na yung pagsimba nyo, sa ating mahal na Panginoon, dahil kasama natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil sabi sa Bible, ang salita ng Diyos ay ang Diyos. Amen. Dahil ang salita ng Diyos ay ang Diyos. So kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ayan. So, yun nga po, sabi ko, bago ako magsimulang mag-prayer, ayan, share muna tayo ng salita ng Diyos. Siyempre, kasama natin ang Diyos, ng salita ng Diyos. Amen. Ayan. So, Amen! Amen! Thank you, Lord Jesus. So yun nga, dahil tayo ay sa ating mahal na Panginoong Kristo, ayan, dahil ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya, dahil niya sa 1:1, chapter 1, verse 1. So lahat ng mananampalataya, o lahat ng naniniwala, o tunay na naniniwala sa ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng salita niya, walang kadiliman. Walang kadiliman kay Jesus. Pag ang isang tao ay mananampalataya at pinagkalooban sa salita ng Diyos, walang kadiliman kay Jesus. Ibig sabihin, walang kadiliman. Itong taong ito, na pinagkalooban ng salita ng Diyos, pinaunawa ng ating mahal na Panginoon, ng ating Diyos sa kanyang salita, ay ibig sabihin po, itong taong ito ay wala na sa kadiliman. So, hindi allowed ang kasamaan. Dahil itong taong ito ay nananatili sa ating Diyos Ama. Nananatili sa ating Panginoon Kristo. So, ganun po yung pananampalataya. Kapag ikaw ay nananatili kay Jesus, walang kadiliman, walang kasamaan. Hindi allowed ang kasamaan. So, yung mga tao na nananatili sa kadiliman, ito yung manipulated ng masama. So, maaaring nadadaya ang isipan ng isang tao kapag hindi nakikilala yung na kay Jesus, nasa liwanag. Kaya nga po sa pamamagitan ng tao na nasa liwanag, madadala yung tao na nasa kadiliman. Dahil yung tao na nasa kadiliman ay hindi, pag nakita ang liwanag, ay hindi naman nanatili sa kadiliman. Or else, kung talagang gusto ng tao na yun na manatili sa kadiliman. So, napakalinaw na talagang sabi po sa Bible, ayan, nasabi po sa Bible, sa 1 chapter 9, verse 31, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. So, sino ang hindi pinapakinggan ng Diyos? Yung mga tao na makasalanan. So, ibig sabihin, yung mga tao na makasalanan, kapag ikaw ay hindi ka under kay Jesus at ayaw mong magpasakop sa Diyos Ama, hindi pinapakinggan yung iyong kahilingan. O hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Ikaw ngay sarado ang Diyos sa buhay mo. Kapag ikaw ay nagpipray at makasalanan ka. Pero kung hihiling ka dyan sa Diyos at willing kang tanggapin ng Diyos, maririnig ka niya. Dahil yun ay surrender ka. Pero ang isang tao kapag nasa under na ng Panginoon, wala nang kadiliman kasamaan. Sa taong iyon. Na nag-aakay sa isang tao, na ikaw ay, na ang isang tao na yun, ay huwag din malinis ng landas. Huwag din mapunta sa kadiliman. Dahil ang mga nasa kadiliman, yun yung mga napapahamak.
Ano, yung mga nasa kadiliman yun nga po, na manipulated ng masama, yun yung napapahamak. Kasi ang pinaniniwalaan ay kasinungalingan. Kasinungalingan, ano po ang kasinungalingan? Lahat ng kasamaan na inaayunan. Ano po? So yun. Ano, kaya yung tao napapahamak. Hindi kasalanan yung tao na na-under na sa Panginoon. Dahil ang tao na pagka-under na sa Panginoon, dahil ginawang sinabi, kundi katotohanan. Kahit nasasaktan yung tao na nandoon sa kasinungalingan, ay ang sinasabi ng tao nila katotohanan, nasasaktan siya kasi totoo. Ano po? Kasi naniniwalaan niya kasinungalingan. So yun po, yun ano po. Yung tao na yun ay nasasaktan. Dahil yung tao na yun ay nasa kaliwanagan, nasa katotohanan. Ano po, amen? Dahil kahit naman kung noong pa si Jesus Christ ay nangangaral. Si Jesus Christ ay nangangaral, lahat ng mga kahit yung mga nagagalit mga himpel, hindi sila tumanggap ng katotohanan. Ano? Kaya sila nasasaktan. Dahil si Jesus ay katotohanan. Kaya yung mga hindi nananatili kay Jesus, nasasaktan sila. Ano po? Dahil lang si Jesus ay katotohanan, ang Diyos ay may katotohanan. Kaso lang doon sa mga tao na manipulated ng kasinungalingan, akala nila ay hindi yung pagsunod sa katotohanan, ay hindi yung pagsunod sa kay Jesus. Akala nila hindi yung pagsunod kay Jesus, yung marinig ng isang tao na masaktan siya dahil narinig niya yung katotohanan, dahil siya namumuhay sa kasinungalingan, akala niya hindi yung pagsunod kay Jesus. Kaya marami ang nasasaktan. Ano po, pagka naririnig yung katotohanan. Kasi yung mga tao na yun na namumuhay sa kadiliman, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan pag sinasabi sa kanila ang katotohanan. Yan po, amen. Tandaan natin ano po, na kahit ang ating Panginoon Jesucristo nagpatotoo na talagang ang kaaway, ang diablo, ay ama ng kasinungalingan. At talaga namang lahat ng kasamaan na yan ay galing sa kaaway, sa diablo. Ano po, amen. So yun na nga po, ano po, dahil sa araw na ito, ipinanganak si Jesus, ano po. So, ipinanganak si Jesus Christ upang sabi sa Bible, makakasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? At alam niyo ba po na maraming blessing ang ating Panginoong Jesucristo? Ano po? Maraming blessings sa Jesus. Ano po? Na ayon sa 1 chapter 1 verse 13, siya ang kuskus ng kagandahang loob at katotohanan. 1 chapter 1 verse 16, siya kuskus ng pag-ibig, kaya mararanasan natin na masagan ang kagandahan loob ng Diyos. Ayan. So kay Jesus, puro blessing. Ano po? Kung ikay mananampalataya kay Jesus at tunay ang iyong pananampalataya, puro blessing ang marireceive mo. Ano po? Ayan. Dahil sa pag-surrender mo, syempre, para ikaw ay magpagkalooban ng blessing. Sa pag-surrender mo. Dahil ganun yung ating Panginoon. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, surrender mo yung sarili mo. Para maranasan mo yung blessing, yung pagmamahal ng Diyos Ama. Ano po? Sa iyo, nagagawin sa iyo ng ating Diyos Ama. Ayan. Dahil kahit sabi natin sa Bible, nala ang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ayon sa 1 chapter 13 verse 1, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang wakas. Yan yun po. Kaya napakahalaga na maging isang tagasunod ka ni Jesus Christ. Ano po? Pag ikaw ay naging tagasunod ng Panginoon, tingnan niyo po kung gaano ka kamahal ng Diyos. Ano po? Pag ikaw ay naging tagasunod ni Jesus Christ, mahal ka ni Jesus Christ. Ano po? May buhay. Ano po? Pero hindi ang pagsunod mo sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoon, hindi katulad ng basta mananampalataya ka lamang at ayos laang na ikaw ay gumawa ng kahit anong masama. Ano po? So hindi ganon. Bilang isang tagasunod ng Panginoon, bilang isang mananampalataya kay Jesus Christ, ayun ikaw bilang isang tagasunod, ikaw mismo sa sarili mo, kung gusto mong maging pure na tagasunod ng Panginoon, maranasan mo yung blessing niya, yung kaloob niya, ay dapat ikaw sa sarili mo
ay ika nga ay hindi mo na pinagbubuksan ng masama sa isipan, sa puso, sa salita, o sa gawa. Ano po? So ganun po, ano po yung pagtanggap sa ating Panginoon. Amen. Tandaan niyo po, kaya po ang masasabi po natin, ang Diyos naman ay mapagmahal. Yes, mapagmahal ang Diyos. At yun ay nararanasan na nga po natin yung pagmamahal niya. Kasi lang, pag dinay mo yung pagmamahal niya, sa pamamagitan ng Word of God, sa pamamagitan ng iyong, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mga tao, sa pamamagitan ng Holy Spirit, dapat tinatanggap mo yun. Ano po? Tinatanggap mo yun sa sarili mo. Dahil kasama yun sa pananampalataya mo, yung pagtanggap mo sa Kanya. Ikaw ngay, yun yung salita ng Diyos, ang Holy Spirit, na kasama natin, dapat tinatanggap mo, pinapahalagahan mo bilang isang tao na mananampalataya sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. So kaya kapag ikaw ay nananalig ka sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, talagang may talagang ipinagkakaloob sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus. Pinagkakaloob talaga yung kapayapaan, yung freedom. Freedom, kapayapaan sa lahat ng gawa ng masama. Ano po? Sa lahat ng gawa ng masama, nakaka-receive ka ng freedom. Katotohanan po yan, ano po? Kasi pag hindi mo tinanggap yun, ano mangyayari sa'yo? Mamuhay ka ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ikaw ngayon pananampalataya mo ay hindi sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Ano po? Dahil noong pa man po, kapag ikay mananampalataya sa ating mahal na Panginoon, kailangan susundin mo talaga yung sumunod ka sa Kanya. Ano po? Amen. Dalayon sa Roma, chapter 15, verse 13. Ayan. Pusinawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkaloob niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ayan po. Ayan. So may blessing, maraming kaloob ang ating Diyos Ama kung kayo po ay naniniwala sa ating mahal na Panginoon sa inyong pananampalataya. Ano po? Ayan. So, thank you Lord Jesus, thank you po Holy Father. Tandaan po natin na talagang tayo ay binigyan na ng kalayaan ng Panginoon at gamitin natin yung kalayaan na yun. Ano po? Sa paggawa ng kabutihan. Ano po? Amen. Gamitin natin yung kalayaan na yun na ikaw ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Ayan. So, thank you Lord Jesus. Thank you God. Ayun. Thank you Lord Jesus. Maraming salamat po Holy Spirit. Thank you Lord. So, yun. Ano po? Tayo magpipray na. Maraming salamat po mahal na Panginoon. Thank you Lord Jesus. Thank you God. Thank you Lord Jesus. Pray na tayo. Ano po? Amen. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Thank you po, Holy Spirit. Thank you, God. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, sa iyo na magiging masaya ang araw na ito, Panginoon, na walang kasamaan na palaging kabutihan ang mangyayari, Panginoon. Lord, naniniwala po kayo sa inyo na pagkakalooban niyo po kami, Panginoon, ng kasiyahan, kapayapaan sa araw na ito, Panginoon. Lord, thank you po sa lahat ng blessing na pinagkakaloob niyo po sa bawat family. Ayan. Lord, bigyan niyo po ang bawat pamilya ng peace. Ayan. Lord, naway lahat ng anumang problema sa bawat isipan ng bawat tao ay mapalitan ng kasiyahan.
Lord, nawaya naman ang problema ng bawat pamilya ay maayos na. Lord, magkaroon sila ng matatag na pananampalataya, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Happy birthday, Panginoon. At happy birthday, Mother. Ayan. By the Lord Jesus' name. By the Lord Jesus' name. Yay! Alam mo yung pag Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you.